Maligayang pagbabalik po, latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy pa like and subscribe po para ma-update ko po kayo mamaya sa ating weather update. So as of now, dalawang active LPA po ang ating binabantayan. Estimated pong layo na 605 kilometers east of Ginatuan Eastern Samar po yan. Yan po yung active LPA na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman pong nasa labas ng PAR, no, ay meron pong estimated na layo nga 2,495 kilometers east of Mindanao po yan. So dalawang active LPA po, dalawang posibleng maging bagyo. Hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na itong dalawang active LPA ay maging isang ganap na bagyo. Yung nasa loob po ng PAR ay may mahinang epekto na nga po sa ilang bahagi po ng silangang Mindanao, at nararamdaman po natin yan sa ilang bahagi po ng Mindanao, no? Although sa Luzon po wala naman masyado dahil medyo malayo, pero posible po yan dumaan doon kapag diretsahan ng nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. As of now, mahina din naman at apektado pa rin tayo, especially ng easterlies, northeast monsoon shear line na siya naman tumatama, nagbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Madalas po yan tuwing hapon at sa gabi. At yung sinasabi naman po natin na active LPA na nasa labas ng PAR ay medyo malakas kung ikukumpara natin dito sa loob ng PAR natin na LPA. Yan, as of now, nasa 30 to 35 kilometers per hour yung lakas po ng active LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Pa-northwestward ang kilo sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So tulad po ng aking sinasabi, no, maging I am ready po tayo. Biglaan din po ito at very unexpected talaga. So hindi po natin malalaman kung ito nga po ba magiging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours dahil mabilis po nagbabago ang lakas ng kanyang hangin, no, at mabilisan din lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung ito naman pong active LPA sa loob ng PAR ay hindi maging isang ganap na bagyo, asahan nyo pong dadaan yan dito sa bandang Visayas at sa bandang Luzon at magbibigay ng medyo mahina lamang siguro na pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil sa extension na rin ng active LPA nung nasa labas po ng PAR. Tulad ng aking sinasabi, maging I am ready po tayo at mag-ingat yung mababang lugar po sa Metro Manila na lagi pong binabaha. Ngayon pa lamang po, linisin na natin yung mga estero, mga kanal na laging nakabara yung mga basura, nagiging main cause nga po ng pagbabaha. At mag-ingat din po yung nasa matataas na lugar, especially sa bandang Mindanao, no, kapag meron po tayong alert ng rainfall shower or mga localized thunderstorm, ugaliin pong umiwas sa matataas na lugar, yung mga landslide prone area dyan. Mag-ingat po kayo palagi dahil kapag lumambot ang lupa, unexpected po natin posibleng magkaroon po ng landslide. At kung may mga lakad naman po kayo tuwing hapon, no, or sa gabi, ugaliin po munang i-check ang lagay ng panahon. At kung importanteng lakad naman po, ugaliin na lamang magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban po in case magkaroon ng malakas na pag-uulan. At tulad din po na aking sinasabi, posible pong pumasok ang 2 hanggang 3 bagyo bago po matapos ang buwan po ng Nobyembre. At nasa rainy season tayo, ina-expect natin na ganyan po magtutuloy-tuloy ang ating panahon. At tinadalangin natin sana kung may bagyong pumasok ay ito'y matunaw din agad-agad at hindi maging isang super typhoon. Pero i-ready po natin na ating mga sarili na mayroong isang bagyo dahil kapag walang bagyo, hindi po tayo naghahanda bagkos wala tayong ginagawang paghahanda para maiwasan yung agarang sakuna, yung pagbabaha, landslide po kung sakaling magkaroon ng sama ng panahon. So patuloy ko po kayo i-update, and please pakiusap po, no, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe bilang suporta at para ma-update ko po kayo mamaya sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.